Oops, 20 na inahin agad lahat ng buntis. Ibig sabihin, over 200 biik ang parating sa farm natin. Tara, i-ultrasound natin isa-isa mga katropa pigs. Ultrasound day ngayon, alamin natin kung buntis ba itong inahin natin at ilan ang biik sa loob. So dito mga katropa pigs, syempre yung ating AI gel ang ginagamit natin dito sa piggery pag nag-ultrasound tayo ng ating mga inahing baboy. Safe na safe to, hindi masakit, parang nagpapa-ultrasound lang din sa tao. Dito natin ipapatong sa may bandang tiyan na malapit sa huling dede, dyan kasi yung pwesto ng matres ng ating inahing baboy. So bakit pa natin ginagawa itong mga katropa pigs? Para malaman natin kung buntis, para ma-adjust yung mga pagkain, iba kasing feeds ng buntis na inahin. Pag alam natin na buntis, maipiprepare natin yung ating paanakan niya. Malinis, disinfection, vitamins. Kung hindi buntis, malalaman natin agad, hindi masasayang yung 114 days na pag-iintay natin. Ito yung gamit ng mga modern farm ngayon, hindi na hula-hula, science na. Alam nyo mga katropa pigs, pag may ultrasound tayo, may iiwasan natin talaga yung pagkalugi dito sa ating piggery. Alam nyo kung bakit? Dahil ang ating mga inahin ay malalaman agad natin na buntis. So kami dito 30 days kami nag-ultrasound. So unlike dun sa hula-hula, bibilang tayo ng 21 days kung maglalandi siya or 42 days kung siya ay maglalandi. Unlike dito sa ating pag-ultrasound, talagang totally alam natin at eksakto na malalaman natin na buntis yung ating inahin. So pag hindi buntis yung ating inahin, pwede na tayong magremedyo, gumamit tayo ng hormones o kaya ay pakandihin natin siya sa pamamagitan ng pagtitiserborn natin sa kanila para mas maiwasan natin yung pagkalugi sa pag-aalaga ng baboy. Alam nyo mga katropa pigs, dati wala din kaming ultrasound. So ang dami naming nasasayang na araw para sa ating mga inahing baboy. So ngayon wala na kaming nasasayang na araw dahil pag alam namin na hindi sila buntis within 30 days ay nagagawa namin agad sila ng action para mas mapababa natin yung days na hindi sila buntis. Kasi kung hindi sila buntis at kain lang sila ng kain dito sa ating breeding area, ibig sabihin sila ay mga borders lamang dito sa breeding area. At yun nga, kagaya ng sinabi ko, kain lang ng kain. So ibig sabihin, mas malulugi tayo kung hindi buntis yung ating inahing baboy. So napakahalaga ng isang araw na malaman natin na buntis yung ating inahing baboy. At nakakatuwa lang mga katropa pigs, dahil alam nyo ba, dito sa 20 ulo na in-ultrasound natin, nasa 18 heads yung ating mga nag-good talaga, na siguradong alam natin na buntis. Meron tayong isang observe at meron tayong talagang nakita dito na hindi buntis. So ika nga, hindi naman natin mape-perfect yung pag-i-AI natin. So syempre, ang gagawin natin dito sa isang hindi buntis ay bibigyan na natin siya ng nararapat natin gawin. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, bibigyan natin siya ng hormones o kaya ay lalapitan natin siya ng T-Serbor para kumandi uli yung ating inahing baboy. So at least, kahit paano, napakarami ng nakita nating buntis. So napaka-positive at napakaswerte ng ating piggery ngayon dahil nga marami tayong buntis na inahing baboy. At yung isang inahin na naka-observe mga katropa pigs, since 30 days nga tayo nag-ultrasound, tingnan natin in 42 days kung talagang good nga ba siya or hindi. So pag hindi pa rin siya good, ay gagayahin lang natin yung gagawin natin doon sa ating hindi buntis na inahing baboy. Grabe, super blessed ang farm natin ngayon. Abangan nyo yung mga panganganak nila dito sa channel. Subscribe na para updated kayo sa Mama Pig series. Comment kayo kung ilan sa tingin nyo yung magiging total na biik. Sa ngayon, alagaan muna natin tong mga buntis nating inahing baboy. Kasama sa pag-aalaga natin dito sa ating mga inahing baboy at age, meron tayong mga bakuna na binibigay dito sa ating inahing baboy. So katulad po ng ating 85 days, 92 days, 100 days, may mga bakuna po tayo na ibinibigay dito. At syempre, tamang pag-aalaga, tamang pagpapakain, tubig na dumadaloy mula sa kanilang pasipsipan, at syempre, i-monitor natin lagi yung ating mga inahing baboy, lalo na kung buntis ang mga ito. At kailangan din natin na magkaroon ng proper biosecurity para mas maalagaan natin yung ating mga inahing baboy. So, kagaya ng sinabi ko, proper management, biosecurity, nutrition, yun yung mga key para mag-success ang isang piggery. So, for today's video mga katropa pigs, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood, pagla-like, pag-share, pag-comment, at kung hindi ka pa nakapollow sa YouTube channel ko, pindutin mo
mo na yung notification bell at syempre mag-subscribe ka na rin. Thank you for watching. Bye-bye!